Ngayon, sama-sama nating ibahagi ang biyaya ng Diyos. Inaaral ang Biblia sa ilalim ng paksang, Inang Jerusalem. Bago natin pag-aralan ang tungkol sa Inang Jerusalem, hayaan ninyong tanungin ko kayo. Ang lahat ng tao sa mundo ay interesadong malaman ang tungkol sa kanilang hinaharap. Nag-iisip ng, ano ang mangyayari sa akin sa hinaharap? Minsan, nagtatanong ang mga tao sa mga astrologo o sa mga manghuhula tungkol sa hinaharap nila. Ito ay dahil interesado silang malaman ito. Interesado silang malaman ang hinaharap nila. Magiging ano kaya ako sa hinaharap? Kung makakapagtrabaho ako sa gobyerno, ano ang magiging posisyon ko kaya roon? O, magkano kaya ang magiging sweldo ko? Nais nilang malaman ang mga bagay-bagay gaya nito tungkol sa hinaharap nila. Hindi ba't interesado rin kayong malaman ang tungkol sa hinaharap nyo? Naniniwala ako na lahat kayo ay nais na malaman ang inyong hinaharap. Kung gayon, kanino tayo dapat na magtanong? Makakabuti ba na kumonsulta sa isang manghuhula? O dapat ba tayong pumunta sa mga manghuhula na nagbabasa ng mga baraha? Walang sino man. Walang makapagbibigay ng malinaw na sagot tungkol sa ating hinaharap. Noong unang panahon, kung kailan nabuhay si Daniel, may isang hari sa imperyo ng Babylonia na nagngangalang Nebuchadnezzar, at isang araw ay nanaginip siya. Nanaginip ang hari at nagising kinaumagahan. Nadama niya ang kakaiba ang panaginip niya noong gabing nakalipas, pero hindi niya ito maalala. Kaya, pinatawag niya ang lahat ng mga salamangkero, engkantador, at manghuhula, at tinanong sila tungkol sa kanyang panaginip ng gabing nakalipas. Ano ang kanyang panaginip? Ito ang kanyang katanungan. Dahil lagi nilang nahuhulaan ang hinaharap ng imperyo, pinatawag silang lahat ng hari. Dahil kung may kapangyarihan silang hulaan ang hinaharap, madali nilang mahuhulaan kung ano ang nangyari sa nakalipas. Tinipon sila ng hari at tinanong ang mga engkantador, "Nanaginip ako kagabi, pero nakalimutan ko ito, kaya ipaalam sa akin ang panaginip." Nang tanungin sila ng hari, nakasagot ba sila? Wala sa kanila ang nakapagbigay ng sagot. Ang mga taong ito ay nag-aangkin na nalalaman ang hinaharap, ang mga bagay na hindi pa nangyayari, pero hindi nila masabi kung ano ang naging panaginip ng hari. Ito ay patunay na ang kapangyarihan nila na makita ang hinaharap ay pawang huwad at kasinungalingan lang. Gayunman, sa pamamagitan ni Propetang Daniel, ipinaalam ng Diyos sa hari hindi lang ang panaginip, kundi pati ang paliwanag nito. Gaano ito kamangha-mangha? Kung gayon, kanino tayo dapat magtanong tungkol sa ating hinaharap? Ipagpalagay na nang kayo ay nag-iisip tungkol sa inyong hinaharap, isang estranghero ang lumitaw sa harap nyo at nagsabing, ikaw ay magiging dakilang tao sa hinaharap. Kahit na nahihirapan ka ngayon, makikilala mo ang isang dakilang tao at pagkatapos, magiging maganda ang kapalaran mo. Kaya pakiusap, tiisin ng kasalukuyang dalamhati, sakit, lungkot at pagturusa na nararanasan mo. Ikaw ay magiging anak ng pinakadakilang tao. At bigla na lang naglaho ang estranghero. Ano ang madarama ninyo sa oras na iyon? Hindi ba bibilis ang tibok ng puso nyo? Hindi ba kayo magagalak ng labis? Kahit na may nakasakit ng damdamin nyo, hindi nyo ito mapapansin, kundi mapupuno kayo ng pangarap at pag-asa sa pag-iisip ng, wala lang ito. Maghintay lang kayo at makikita nyo na magiging dakilang tao ako. Sino ang nagsabi nito? Sino ang nagbigay alam sa atin ng bagay na ito? Ang Diyos ang nagbigay alam sa atin ng mga ganitong bagay.
Hindi isang manghuhula o salamangkero ni sino paman, kundi ang Diyos na siyang tumpak na nakakaalam ng ating hinaharap ang nagbigay alam sa atin tungkol sa mga bagay na mangyayari sa ating hinaharap. Ipinaalam niya sa atin na mga anak tayo ng siyang pinakadakila sa lahat. Hindi tayo basta mga nilalang na nabubuhay sa maliit na planetang Earth na ang sukat lang ay 12,760 kilometro, kundi mga tagapagmana ng siyang lumikha sa walang katapusan at di masukat na sansinukob at nang namamahala ng buong sansinukob. Kaya ngayon, pag-aralan natin kung bakit sinabihan tayo ng Diyos na unawain ang pag-iral ng Diyos Ina. Maglaan tayo ng oras para alamin ito sa pamamagitan ng Biblia. Tingnan natin ang Hosea chapter 6 verse 1. Halikayo, at tayo'y manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya ang lumapa, ngunit pagagalingin niya tayo. Sinugatan niya tayo, ngunit tayo'y kanyang bebendahan. Pagkatapos ng 2 araw, ay muli niya tayong bubuhayin. Sa 3 araw ay ibabangon niya tayo, upang tayo'y mabuhay sa harap niya, at ating kilalanin. Sino? Sino ang dapat nating kilalanin? Sinasabi na ating kilalanin ng Diyos. Atin siyang kilalanin pero paano? Tayo'y magpatuloy upang makilala siya. Hindi natin makikilala ang Diyos kung hindi tayo magsisikap, kaya dapat tayong magpatuloy na kilalanin ang Diyos. Tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay kasintiyak ng mukhang liwayway, at siya'y paparito sa atin na parang ulan, tulad ng ulan sa tagsibol na dumidilig sa lupa. Sapagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa alay, ng pagkakilala sa Diyos kaysa mga handog na sinusunog. Si Propetang Hoseas ay nagsabi na nais ng Diyos na kilalanin natin siya sa halip na maghandog ng maraming pagsamba sa Kanya o gumawa ng maraming relihiyosong gawain. Sa kasalukuyan, may mga di mabilang na simbahan sa mundong ito. Ang lahat ng simbahan ay nagpupumilit sa isa at parehong doktrina. Sinasabi nila, ang Diyos ay iisa. Ito ang karaniwang doktrina sa lahat ng simbahan. Gayunman, paano naman sa Church of God? Sinasabi natin na tiyak na ang Diyos ay hindi iisa. Hindi ba ito kakaiba? Kaya kailangan muna nating maunawaan ang kalooban ng Diyos. Pumunta tayo sa Galatians chapter 4 verse 28. At kayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak ng pangako. Sinasabi ng Biblia na mga anak tayo ng pangako. Sa kasamaang palad, gayunman, hindi lahat ay maaaring maging anak ng pangako. Kung gayon, sino ang mga tatanggap ng pangako mula sa Diyos tulad ni Isaac? Una, pag-aralan natin kung ano ang pangako ng Diyos. Tingnan natin ang 1 John chapter 2 verse 25. At ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Kung gayon, ang problema ay kung paano matatanggap ang buhay na walang hanggan at sino ang magbibigay nito sa atin. Ipinakita ito ng Diyos sa pamamagitan ng pahayag ni Apostol Juan. Pumunta tayo sa Revelation chapter 4 verse 11. Karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. At sa kaninong kalooban? Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Ngayon, isipin natin ang tungkol sa buhay, sa pag-uugnay nito sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kailangan natin pag-aralan ng mabuti kung paano tumatanggap ng buhay ang lahat ng nilalang. Mula kanino nila tinatanggap ang buhay na ito? Kailangan natin pag-isipan ang tungkol dito. Sa ating planetang Earth, na nilikha ng Diyos, may mga ibong lumilipad sa himpapawid, isda na lumalangoy sa dagat, at mga hayop na tumatakbo sa lupa. Paano nagkakaroon ng buhay ang mga ibon sa himpapawid?
Mula kanino? Tumatanggap sila ng buhay mula sa mga ina nila. Paano naman ang mga isda sa dagat? Sila rin ay tumatanggap ng buhay sa pamamagitan ng mga ina nila. Paano naman ang mga hayop na tumatakbo sa lupa? Sila rin ay tumatanggap ng buhay mula sa mga ina nila. Paano naman ang mga tao? Dahil ang lahat ng tao rin ay nilikha ng Diyos, binibigyan tayo ng buhay ng ating mga ina. Sa kaninong kalooban nilikha ng Diyos ang lahat? Sa kalooban ng Diyos. Sinasabi na ang lahat ay nalikha at nabuhay sa kalooban ng Diyos. Kung gayon, ano ang kalooban ng Diyos sa paggawa ng lahat na tumatanggap ng buhay mula sa kanilang mga ina? Sa kalooban ng Diyos, ang Ama ay hindi maaaring magsilang ng anak. Bakit ganoon? Ang lahat ay posible sa kapangyarihan ng Diyos, tama? Magagawa ng Diyos na magbigay ng buhay ang mga ama. Pero bakit ginawa niya ang mga ina ang magbigay ng buhay? May tiyak na kalooban ng Diyos. Pumunta tayo sa Genesis chapter 1 verse 26 at alamin ang kalooban ng Diyos na gumawa nito. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Pinapatotohanan ng Biblia na ang Diyos na tinukoy ang sarili bilang natin, ang lumikha sa tao. Ang lahat ng bersyon ng Biblia na nasulat sa wikang Koreano, Pranses, Aleman, Ingles at Espanyol ay pare-pareho ang nakasulat. Malinaw na sinasabi ng Biblia iyon. Pero bakit tinuturo ng mga simbahan sa tao na iisa ang Diyos na lumalang sa tao? Ito ay maling-mali. Magpatuloy tayo sa verse 26. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sino ang nilalang ng Diyos? Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Nilalang sila ng Diyos ayon sa larawan ng Diyos, at nalalang ang lalaki at babae. Sa kaninong larawan nilalang ng Diyos ang lalaki? Ang lalaki ay gawa ng Diyos, na nilikha lang ayon sa lalaking larawan ng Diyos. Paano naman ang babae? Hindi ba tiyak na nilikha ng Diyos ang babae ayon lang sa babaeng larawan ng Diyos? Ano ang tawag ng sangkatauhan sa lalaking larawan ng Diyos? Tinatawag nila siyang Ama naming nasa langit. Kung gayon, sino ang babaeng larawan ng Diyos sa atin? Para ipaalam sa atin ito, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa kanyang kalooban at nang nagbigay siya ng buhay sa lahat, ibinigay niya ito tanging sa pamamagitan ng mga ina. Kung wala tayo sa sinapupunan ng ating ina, ang ating mga mata, mga tainga, ilong, bibig, mga daliri sa ating kamay at sa paa ay hindi mabubuo. Kung walang ina, wala tayo. Bakit nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay ng ganito? Ito ang pinakaimportanteng bagay na dapat nating malaman. Kaya sinasabi ng Biblia na dapat tayong magpatuloy na makilala ang Diyos. Ayon sa aklat ng Hebrew, ang mga bagay sa mundong ito ay anyo at anino ng kung ano ang nasa langit. Gaya ng may mga ama at ina sa lupa, sino ang dapat na nasa langit? Dapat na may Diyos Ama at Diyos Ina. Gayunman, maraming simbahan ang bumabaliwala sa mga salita sa Genesis chapter 1 at nagpupumilit na iisa lang ang Diyos. Bakit nila nasasabi ito? Ito ay dahil sa mga salita sa Ephesians chapter 4 verse 5. Nasusulat na, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos. Hindi ba kayo naguguluhan pag binabasa ang bersikulong ito? Maaari niyong isipin, sinabi ng Biblia, ang Diyos ay isa.
Pero bakit nila sinasabi na dalawa ang Diyos? Ang susunod na bahagi ay napaka-importante. Isang Diyos. At sino? Ama ng lahat. Tama, ang Ama ay isa. Tinuturo natin na ang Diyos ay dalawa, pero ang Ama ay isa. Siyempre, ang Diyos Ama ay iisa, walang duda. Gayunman, hindi lang may Diyos Ama, kundi may Diyos Ina rin, na ang larawan ay babae. Dahil ang bawat salita sa 66 na aklat ng Biblia ay hindi na-record sa pamamagitan ng kaisipan at karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos. Dapat nating paniwalaan ito ng kung ano ito. Ganito ang karunungan. May pagkakaiba sa pagitan ng katagang, ang Diyos Ama ng lahat ay iisa, na nasusulat sa Ephesians chapter 4, at sa katagang, ang Diyos ay iisa. Kung tatanungin tayo, ang Diyos Ama ba ay iisa? Dapat tayong sumagot ng Amen. Gayunman, kung tatanungin tayo, ang Diyos ba ay iisa? Dapat tayong sumagot ng hindi. Siyempre, ang Diyos Ama ay isa. Pero ang Diyos ay dalawa. Ang Diyos Ama at sino pa? Tunay na may Diyos Ina. Para ipaunawa sa lahat ng tao ang katotohanan ito sa 66 na aklat ng Biblia, ang Diyos ay gumawa ng dalawang modelo. Ang dalawang modelo ay sina Adan at Eva. Sina Adan at Eva ang mga unang tao na nilalang sa larawan ng Diyos. Gaya ng nasusulat na nilikha ng Diyos ang lahat sa kanyang kalooban, may kalooban ng Diyos sa paglalang kay Adan at kalooban ng Diyos sa paglalang kay Eva. Magsimula tayo kay Adan at tingnan natin ang Romans chapter 5 verse 14. Gayunman, ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa kanila na hindi nagkasala, ng tulad sa paglabag ni Adan, na siyang anyo, nino, ng isa na darating. Sino ang isa na darating? Sa huling bahagi ng Revelation chapter 22, nasusulat na, Amen, pumarito ka, Panginoong Jesus. Kaya ang isa na darating ay tumutukoy kay Jesus. Kung gayon, si Adan ang siyang kumakatawan kay Jesus, at si Jesus ay ang ama ng ating mga espiritu. Ang dahilan kung bakit nilalang at ginawa ng Diyos si Adan ay para turuan tayo tungkol sa Diyos Ama, ang lalaking larawan ng Diyos. Kung gayon, bakit nilalang ng Diyos si Eva, ang asawa ni Adan? Sino ang kinakatawan niya? Alamin natin sa Genesis chapter 3 verse 19. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha. Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Tinawag ng lalaki ang kanyang asawa na Eva, sapagkat, ano? Siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Ano ang ibig sabihin ng pangalang Eva? Tinawag ni Adan ang kanyang asawa na Eva na nangangahulugang nabubuhay. Sa ibang salita, nangangahulugan iyon na ang lahat ng tao ay binibigyan ng buhay na walang hanggan, tanging sa pamamagitan ng Diyos Ina, hindi ba? Para ipaalam sa atin ang pag-iral ng Diyos Ama, nilalang ng Diyos si Adan. At para ipaalam sa atin ang pag-iral ng Diyos Ina, nilalang ng Diyos si Eva. Kaya sinasabi ng Biblia na lahat ng bagay ay nalikha sa kalooban ng Diyos. At patungkol naman sa panahon ng pagpapakita ni Eva, ang Ebanghelyo ni Juan ay nagpapaliwanag tungkol dito ng detalyado. Tingnan natin ang John chapter 6 verse 39. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Ano ang ibig niyang sabihin sa muli kong bubuhayin sa huling araw? Ano ang kanyang ibibigay sa mga patay? Ito ay nangangahulugan na magbibigay siya sa kanila ng buhay. 2,000 taong nakalilipas. Si Jesus ay pumalupa bilang makapangyarihang Diyos sa lahat. Kung gayon, ano ang dahilan na magbibigay siya ng buhay sa huling araw at hindi sa panahong iyon?
Ito ay isang napakahalagang punto sa pagkilala sa Diyos. Sa verse 14 nasusulat na, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sinasabi na muli niyang bubuhayin ang kanyang bayan sa huling araw. Maaari niyang bigyan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng sumampalataya kay Jesus noon at iligtas ang mga ito. Pero bakit niya sinabi na ililigtas niya sila sa huling araw? Hindi niya sinabi na ililigtas niya sila sa kahit na anong oras, kundi sa huling araw. Paulit-ulit niya itong sinabi. Pumunta tayo sa verse 44. Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at siya'y muli kong bubuhayin. Kailan? Sa huling araw. Paulit-ulit na sinabi ni Jesus na muli niya silang bubuhayin sa huling araw. Sinabi niya ang parehong mga salita sa ikatlong beses. Siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Makakatiyak na tayo sa pagkakasabi rito ng 3 beses pero muli niya itong sinabi. Verse 54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y muli kong ano? Bubuhayin sa huling araw. 4 na beses niyang sunod-sunod na ipinahayag ang mahalagang mensahe na sila ay muli niyang bubuhayin sa huling araw. Kung gayon, bakit ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan ay nauugnay sa huling araw? Hanapin natin ang sagot kung bakit ito ang una ng plinano ng Diyos. Tingnan natin ang Revelation chapter 19 verse 7. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian, sapagkat dumating na ang kasal ng Kordero. Sino ang kinakatawan ng Kordero? Ito ay si Hesukristo. Ang Kordero na tinutukoy dito ay si Jesus. Pero hindi ito ang Jesus na dumating sa unang pagkakataon. Ito ay dahil sinasabi ng mga sumusunod na salita na si Jesus ay magpapakita para magkaroon ng kasal sa kanyang asawa. Ito ay hindi patungkol sa unang pagdating ni Jesus. Kung gayon, sino ang isa na darating? Si Jesus na darating sa ikalawang pagkakataon. Ang pag-iral ng Ama at Ina ay ipinaliwanag sa pamamagitan ni na Adan at Eva. Kung si Adan ay kumakatawan sa isa na darating, iyon ay ang ikalawang pagdating na Jesus. Gaya ng umiral si Eva na asawa ni Adan, dapat ding umiral ang asawa ng Kordero, tama? Dapat siyang umiral. Alamin natin kung sino ang asawa sa verse 7. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian, sapagkat dumating na ang kasal ng Kordero. Sino ang naghanda na ng kanyang sarili? Nasusulat na inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. Verse 8. At sa kanya'y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis, sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Verse 9. At sinabi ng anghel sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng Kordero. At sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. Ang katotohanan na umiiral ang magiging asawa ng Kordero ay mga tunay na salita ng Diyos. At ang mga salitang, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng Kordero ay mga salita rin ng Diyos. Kung gayon, kayo at ako ang mga inanyayahan sa kasal ng Kordero. Hindi ba kayo sumasang-ayon dito? Ayon sa talinghaga ng makalangit na bangkete ng kasalan sa Matthew chapter 22, naroon ang mga inanyayahan at pinili. Kung gayon, sino ang babaeng ikakasal na magpapakita rito? Tayo ang mga inanyayahan at ang Kordero ang ikalawang pagdating ni Jesus. Sino ang babaeng ikakasal? Sa Trinity, si Hesukristo ay ating Diyos Ama. Kung gayon, ano ang dapat natin itawag sa asawa ng Diyos Ama? Siya ang ating walang hanggang ina. Tungkol sa katotohanan ito, buksan natin ang Revelation chapter 21 verse 9 at tingnan kung anong pahayag ang ipinakita ng Diyos kay Apostol Juan. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na puno ng 7 huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng Kordero. At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang banal na lungsod ng Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Ano ang ipinakita ng anghel sa kanya? Ipinakita sa kanya ang banal na lungsod ng Jerusalem. Ano ang kalooban ng Diyos sa pagpapakita ng Jerusalem na ito? Ngayon, hanapin natin ang sagot dito sa Galatians chapter 4.
Chapter 4, verse 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Dito, ano ang kaugnayan natin sa Jerusalem? Nasusulat na, siyang ating ina. Ito ang nasusulat sa bawat Biblia sa buong mundo. Nasusulat na, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Ngayon, mayroon ba tayong Diyos ina o wala? Tiyak na mayroon tayong ina. Magpatuloy tayo sa verse 27. Galatians chapter 4, verse 26 to 31. Sapagkat nasusulat, magalak ka, ikaw na baog, ikaw na hindi nanganganak, bigla kang umawit at sumigaw, ikaw na hindi nakakaranas ng sakit sa panganganak. Sapagkat mas marami pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. At kayo mga kapatid, tulad ni Isaac, ay ano? Ay mga anak ng buhay na walang hanggan. Tulad ni Isaac. Tulad ni Isaac, tayo ay mga anak ng pangako sa pamamagitan ni ina. Verse 29. Subalit kung paanong inusig noon nang ipinanganak ayon sa laman ang ipinanganak ayon sa espiritu, gayon din naman ngayon. Subalit ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ng aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin, nakasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi nino? Ng babaeng malaya. Kung tayo ay mga anak ng babaeng malaya, ano ang dapat nating itawag sa kanya bilang kanyang mga anak? Ating ina. Kaya mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Bakit kaya laging nakatuon ang 66 na aklat ng Biblia kay ina? Ang sagot ay mahahanap sa huling pahina ng Biblia, sa Revelation chapter 22. Revelation chapter 22, verse 17. Ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, sino ang naghayag ng mga nilalaman ng aklat ng Revelation at kanino ito ipinakita? Ipinakita ni Jesus kay Apostol Juan sa isla ng Patmos, ang pahayag ng tunay na Diyos. Nakita ni Juan ang Espiritu at ang babaeng ikakasal na kapwa nagsasalita. Sino ang Espiritu? Ang Espiritu ay ang Diyos Ama. At sino ang kanyang katabi na siyang babaeng ikakasal sa kanya? Ano ang kanilang ginagawa? 2,000 taong nakalilipas. Nakita silang nagsasalita ni Juan sa pangitain sa isla ng Patmos. Ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, halika. Malinaw itong narinig ni Juan. Malinaw niyang narinig ang Espiritu na nagsasabi at narinig din ang babaeng ikakasal na nagsasabi ng halika. At ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng ano? Kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Sino lang ang makakapagbigay sa atin ng tubig ng buhay? Tanging ang Diyos ang makakapagbigay ng tubig ng buhay. Sa huli, sino ang Espiritu at ang babaeng ikakasal? Sila ay mga Diyos. Ang lahat ng tao ay tinatawag at tinitipon ng Diyos at sinasabi na huwag tayong magdaragdag ng anuman sa lahat ng salitang ito ng propesiya patungkol sa pagtawag ng Diyos, ni magbabawas mula rito. Verse 18. Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lunsod na nakasulat sa aklat na ito. Pag binasa natin ang Biblia, gaya ng nasusulat, nang hindi nagdaragdag ni nagbabawas sa Biblia, ilan ang Diyos? Diyos Ama at Diyos Ina. Mayroong Diyos Ama at Diyos Ina. Kung hindi tayo lalapit sa Diyos Ina, ano ang wala tayo? Ang buhay na walang hanggan ay hindi kailanman maibibigay sa atin. Para sa panahon kung kailan ibibigay ng Diyos Ama ang buhay sa lahat ng tao, kung titingnan natin ang gawain ng paglikha ng Diyos, si Eva ay magpapakita sa katapusan ng paglikha sa 6 na araw.
Gaya nito, sino ang dapat na magpakita sa katapusan ng paglikha sa 6,000 taon? Ang propetikal na Eva, ang makalangit na inang Jerusalem, ay dapat na magpakita. Kaya ang asawa ng kordero, ang babaeng ikakasal, ay naghanda na sa wakas ng kanyang sarili sa mga huling araw. Ngayon na ang panahon para magpakita siya sa huling panahon ng Espiritu Santo. Ang Diyos Ina ay magpapakita upang magbigay ng isang bagay sa lahat ng tao. Ano iyon? Sa mga huling araw, dumating siya para magbigay sa kanila ng buhay alinsunod sa propesiya. Alinsunod sa propesiya, nang lumambot ang mga sanga ng puno ng igos at umusbong na ang mga dahon nito. Si Ama ay dumating at nabautismuhan at binuksan ang daan ng Ebanghelyo. Bago siya pumalangit, gaya ng si Eva ay nilalang sa pamamagitan ng tadyang ni Adan. Lumitaw si Ina pagkatapos pumalangit ni Ama. Ito ang tinuturo sa atin ng Biblia. Kaya tayo, ang Church of God, ay lubos na naniniwala na ang buhay ay hindi kailanman maibibigay sa atin kung wala ang Diyos Ina. Tiyak na may Diyos Ina at Diyos Ama. At ang Diyos na tagapagligtas ay dapat na manahan sa Zion, kung saan ipinagdiriwang ang mga kapistahan ng Diyos. 2,000 taong nakalilipas nang pumalupa si Jesus. Ang mga Fariseo at mga Iskriba ay nakita si Hesukristo ng personal. Bakit nabigo silang maniwala sa Kanya? Kung tatanungin natin ang lahat ng tao ng, kung magpapakita muli si Jesus sa panahong ito, matatanggap niyo ba siya? Sasabihin nilang, oo, amen. Gayunman, kung sasabihin nating, siya ay dumating sa laman at nagpakitang muli bilang tao, paniniwalaan niyo ba ito? Wala silang masabi. Sa pang-ilang pagkakataon siya magpapakita sa mga naghihintay sa kanya? Pag dumating siya sa ikalawang pagkakataon, mag-isa lang ba siya? Magkasamang magpapakita ang Diyos Ama at Diyos Ina bilang ang Espiritu at ang babaeng ikakasal at aakayin nila ang lahat ng nawalang anak tungo sa katotohanan at ililigtas sila. Dahil dumating sila sa anyong tao tulad natin, gaya ng napropesiya sa Isaiah chapter 8, sila ay magiging batong katitisuran ng tao. Paano kami sasampalataya sa isang tao bilang Diyos? Ito ang sinabi ng mga Fariseo 2,000 taong nakalilipas. Dahil dito, labis na nababalisang sinabi ni Hesukristo na, sumampalataya kayo sa akin. Kung hindi, ay sumampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa. Ibig sabihin, sumampalataya kayo sa akin. Nakikita ang aking ginagawa. Ipinapangaral ko man ang bagong tipan o hindi, nasazayon man ako o wala, at nagpakita man ako o hindi sa huling panahon. Nakikita ang gawain na aking ginagawa. Kung iyon ay prenopesiya at kung kayo ay sumampalataya, kayo ay maliligtas. Iniisip ng mga tao na kung si Jesus ay nasa lupa, walang sino mang hindi sumasampalataya sa Kanya. Gayunman, kahit na si Jesus ay nasa lupa, 2,000 taong nakalilipas, napakaraming Hudyo ang hindi sumampalataya sa Kanya. Tumalikod sila sa Kanya, pero dapat natin siyang makilala. At ano ang dapat nating gawin para makilala ang Diyos? Dapat tayong magpatuloy upang makilala siya. Ngayon, kayo at ako ay binigyan ng garantiya hinggil sa ating hinaharap sa pamamagitan ng mga salita ng ating Diyos sa Biblia, hindi sa anumang aklat ni anumang ibang aklat ng mga propeta. At nalaman natin na may Diyos Ina na magbibigay garantiya sa ating hinaharap. Pakiusap, huwag iwala ang pananampalatayang ito hanggang sa wakas, kundi ibaon ito sa kaibuturan ng ating mga puso upang kayong lahat ay makatanggap ng mga pagpapala sa araw na ito ng Sabat. Ngayon, nais kong tapusin ang sermon. Umaasa na kayo ay nakatanggap ng labis na biyaya mula sa mga salita. Maraming salamat.